heaven, we thank you, God, for this wonderful day that you allowed us to dwell in your presence. We thank you, Lord. We thank you, Holy Spirit. You are our teacher this morning. Continue, God, to open our hearts, our spiritual senses, Lord, to put our hearts, all the words, Lord, na maririnig natin sa oras nito. We thank you, God, for the privilege again to sit down at your feet, O Lord, to sit down and listen to your word, God. Bless now your word, God, even your people that they heard your message, O God, this morning. This we ask in Jesus' name. Amen. Okay, so ito na yung heart. Praise the Lord. Dalawin mo yung katabi ko. Nilalamig ka ba? Hallelujah. Nilalamig ba? May dito naman po tayo. Okay, so Hindi naman masyado. it is my privilege and opportunity again to serve our God by to become a mouthpiece. And alam po natin mga kapatid na tayo po ay hindi lang po nabibless sa material. Amen? Alam po natin na even our good health is considered as a blessing. Amen po ba? So, I know and I believe na tayo po ay hindi lamang po nabubusog kagaya ng kinain natin kahapon. Hindi lamang po tayo nabubusog sa pagkain physically. But, you know, it's very important for us as a believers na kailangan busugin din po natin ang ating kaluluwa. Amen po ba? And I know na some of you is very familiar itong topic natin sa umagang ito. So, our topic this morning is about the armor of God. The armor of God is very important for us as believers, as followers of Jesus Christ. And we find this verse in the book of Ephesians. Okay, so maging attentive po tayo sa word ng Panginoong Diyos for us to be ma-satisfied. Amen. Hindi lamang sana tayo nasasatisfy sa kung anong kinakain po natin. Kailangan masatisfy din po tayo na marinig ang salita ng Panginoong Diyos. In Ephesians chapter 6, verse 10, sabi niya, finally be strong in the Lord and His mighty power. We believe that our strength is nanggagaling sa Panginoon. And you know that our God is powerful than anyone. Hindi po, wala pong makakatalo sa Diyos na pinagsisilbihan natin. Wala pong tatalo sa Panginoong Isus na nagbigay sa atin ng lahat ng bagay. That for us to know and kailangan is dapat lagi kang strong. Amen. Bakit ka lagi strong? Dahil nasa iyo Panginoon. Depende na lang kung papaano mo ibinibigay yung dapat na para sa Panginoon. Kaya kanina, kahit sa exhortation, sa pagbibigay, mayroon yung para sa Panginoon. Sa atin din naman, bilang mga mananampalataya, mayroon din yung para sa Panginoon. Ano yun? Makinig ka sa salita ng Panginoon. Meditate on it day and night, according to Joshua 1 verse 8. For us to be strengthened, for us to grow, for us to be matured as a Christian. Amen po ba? So finally, be strong in the Lord. Dahil ang Panginoong Diyos ang talagang na nagbibigay, nagsusustain sa lahat ng pangangailangan natin, not only physically but more on spiritually. Amen po ba? In verse 11, put on the full armor of God so that you can take your stand
stands against the devil's schemes. You know, siguro kahit ang kapatid natin sa pananampalataya, maaring ang bawat isa sa atin may nasaktan through His Word, he or she, may nasabi siguro sa iyo hindi mo nagustuhan, masasaktan ka. But, hindi ibig sabihin na siya mismo ang totoong kaaway mo. Is not your enemy, yung maaaring nakasakitan mo or nakasamaan mo ng loob. Kaya ang sabi ng Panginoong Diyos, put on the full armor of God. We are considered the soldiers of God, na kung saan dapat is lagi tayong nakahanda. Amen po ba? Hindi lang yung nakahanda ka kung nandiyan na yung trouble. Hindi yung maghahanda ka lang kung alanganin. Amen. Kaya put on the full armor of God. Hindi yung pipiliin mo lang ang gusto mo. Amen. Hindi po dapat ang soldiers o army ng Panginoong Diyos, hindi siya namimili ng gusto niya. Amen po ba? Talagang pinapakinggan niya kung ano yung sinasabi ng Panginoong Diyos. At tayo din bilang mananampalataya sa Panginoon, kailangan pakinggan mo. Kailangan gamitin mo. You know? Kahit na tayo mga army, kahit na yung mga soldiers ng Panginoong Isus, kung hindi ka marunong lumaban, talagang matatalo ka. Kaya nga, sabi niya, so that you can take your stance against the devil's scheme. Ang palaging umaaligid sa'yo, palaging bumubulong sa'yo, palaging sinasabi niya na ikaw ay talunan. Sino yun? Hindi yung katabi mo. Ang kaaway ang nagsasabi sa'yo dito dahil alam niya na anak ka ng Panginoong Diyos, kaya dinitesting ka rin niya kung talagang anak ka ng Panginoon. Kaya wag po sana tayong mag-agree sa kung anong sinasabi ng demonyo sa'yo. Ay, wala kang kwentang tao dahil ganito lang ang pinag-aralan mo. Wala kang mararating dahil high school graduate ka lang. No? Tapos sasabihin mo, so, makita po natin na hindi kumpleto yung full armor na nasa sayo kung nag-a-agree tayo sa sinasabi ng kaaway. Amen? So, kailangan, mga kapatid, na lagi kang nakahanda. Laging nakasuot yung armor of God. Mababanggit isa-isa iyon. At it is for us na depende sa atin. We examine ourselves kung may kulang na armor ng Panginoong Diyos na nasa sayo. Amen. In verse 12, for our struggle is not against flesh and blood, but against the rulers, against the authorities, against the power of this dark world, and against the spiritual forces of evil in the heavenly realms. Alam niyo mga kapatid, may testimony na doon sa Pilipinas. Palaging sinasabi na nagpipray siya. Ilang taon na nagpipray, yung design ng prayer niya, ang pinagpipray niya is hindi pa sinasagot ng Panginoon. You know, I know and I believe na lahat tayo maraming gusto. Marami tayong gustong hilingin, marami tayong gustong sabihin sa Panginoon. But you know, the question is, do you also do your best to serve our God? Humihingi tayo ng gusto natin, lahat ng gusto natin marating sa buhay. Lord, bigyan mo ako nito. Lord, bigyan mo ako yan.
But the question is, did we try our best to serve our God? Ginawa ba natin ang buong puso, isip at kaluluwa na pagsilbihan ng Panginoong Diyos at ibigay ang nararapat na para sa Kanya? That is a question. Kaya minsan, nawawalan ka ng gana. Nawawalan ka ng gana magsilbi. Nawawalan ka ng gana makinig ng salita ng Panginoong Diyos. Minsan, naiirita na yung tayo mo sa pakikinig ng salita ng Panginoon. Why? Bakit? Dahil, aminin man natin o hindi, marami tayong pagkukulang sa Panginoon. Even the pastors, even sino man ang na-set up na leaders natin sa church na ito, maraming pagkukulang. Even our own bishop, lagi niyang sinasabi, I'm not worthy to God. Even kahit bishop na isunakat bishop tayo, I'm not worthy to God, but I really do my best to serve my God. Amen? Kaya yun din dapat sana yung isang puso natin. We are not worthy actually in the eyes of the Lord, but we try our best. Kahit man lang sana makinig ka ng salita ng Panginoong Diyos, you meditate on it day and night. Para sa gayon man lang is mabago. Mabago yung pananaw natin na, ay, totoo nga pala, ng Panginoong Diyos, kailanman hindi niya ako pinabayaan. Kailanman ang Diyos pala ay hindi nagkulang sa lahat ng pangangailangan ko. This is not the message, hindi lang message para sa inyo ito, para sa akin din. Even as your pastor, I'm trying my best also to serve our God. Even your God, our Lord Himself. Kaya, bilang mananampalataya sa Panginoon, dumarating man ang struggle, hindi ibig sabihin na wala ka nang kayang gawin. Amen po ba? Lahat tayo, kaya nga, binuo tayo ng Panginoong Diyos bilang pamilya ay Kristo para magtulungan, para magpanalanginan ang bawat isa. Amen. Hindi po para sisihin ang bawat isa. Hindi kasi ako pinansin ni brother, hindi kasi ako kinakausap ni sister. You know, napakasimple yung mga bagay na yan, mga kapatid. Ang kaaway natin, 24 hours, 7 days a week, na nagtatrabaho sa buhay natin. But the problem is, papaano natin siya lalabanan? Kung kulang tayo ng armor of God, kulang tayo ng word of God, kulang tayo ng salita ng Panginoong Diyos for us to fed and for us to grow spiritually. Amen. It is not really enough to maniwala ako sa Panginoon and finally, no. Kaya, makinig tayo. Even inside the church, alam niyo po ba, nasabi natin, we are safe inside the church, kahit demonyo nagtatrabaho dito. During the Word of God, mayroon hindi nakikinig. Mayroon iba ang ginagawa sa loob mismo ng church. Kaya sasabihin natin, we are safe inside the church. No. That's why even you sit down, nakikinig tayo, nakaupo tayo dyan. We need to listen and respect the Word of God. Kaya minsan, wala kang napapag-aralan dahil wala kang kaseryosuhan sa pakikinig. Kaya nga, kahit ilang taon ka na na Kristiyano, baby pa rin ang pananampalataya mo. Kahit dekada ka na na Kristiyano, baby pa rin ang pananampalataya mo. Why? Bakit? Hindi ka seryoso.
Sinasabi ko sa'yo, hindi ka seryoso sa pakikinig mo ng salita ng Panginoon. May isang pastor doon sa Japan, nag-preach siya. Sabi niya, before siya na mag-preach, alam niyo, ang demonyo nandito. Ako nakikita ko, sabi niya, bago ako mag-preach, nakikita ko sila. Malilig sila. To distract the people. Maraming paraan ang ginagawa ng demonyo para hindi ka magseryoso at hindi mo pakinggan ang salita ng Panginoon Diyos. Kaya nagiging talunan tayo. Kaya sabi niya, for our struggle is not against flesh and blood, but against the rulers, against the authorities, against the power of this dark world, and against the spiritual forces of evil in the heavenly realms. Saan mo na makita, hindi mo makita yung enemy mo. Even yourself, maybe maging enemy mo. Paano? Hindi ka makikinig. Hindi ka magsiseryoso. Isang kaaway mong sarili. Paano kaya yan, Pastor, na magiging kaaway kong sarili ko? Yeah. Maaring yung gusto ng Panginoon Diyos, ayaw mong gawin. Amen? Kahit nasa loob tayo ng church, ayaw pa rin natin makinig. It is your will, not the will of God Himself. Ang natutupad. So in verse 13, therefore, kaya dalawang beses niyang inulit. Therefore, put on the full armor of God, so that when the day of evil comes, you may be able to stand your ground. Una naman, makakatayo ka pa ba? Makakapagsilbi ka ba? Kung kulang na kulang ang pagkakaalam sa Panginoon. Masasabi ba natin na establish ang relationship mo sa Panginoon? Kung may naririnig ka na salita niya, ayaw mong pakinggan. Masasabi mo ba na mahal mo ang Panginoon Diyos? Yeah. Kaya natin na mabalik na yung isaw na I love you, Lord. Nung ayan na, hindi Arabic. Where is our action? Nga, di tamat lang mamadetermine ti ako no ay ayatot nga pudno isuna no makita na iti panagbiyak mo. No makita na iti panagserve. No makita na iti ararami dagkat ita-itayaw isuna. So kailangan kumplito mga kapatid. Dahil araw-araw, maniwala ka sa hindi, araw-araw, mayroong demonyo dyan sa katabi mo. Na laging nagbubudyok sa'yo, ay, kakali naman ang dagdag dito. Tama ang paisunay ka. There are times na, ay man, ang paisun. Iso nga, nag-agree ang ibagbagan ni demonyo, ay, umay aldaw at lumaw lang kinisan, iti pamatin kinako Diyos. Dumarating yung araw na wala kang ganang manalangin. Darating yung araw na wala kang ganang mag-attend ng mga activities. Wala kang, mayroon yung time na mayroon kang sisisihin. Amen? Ayaw ka sa church ninyo kasi yung gusto ko hindi nangyayari. May mga ganun. Kaya nga palaging sinasabi ng Panginoon Diyos na ilagay mo, isuot mo. Amen? Sa mga welders, di ba? Pag nag-welding kayo ba, walang gloves. Mahal siguro kung matigas ang ulo mo talaga. Mahal siguro mag-welding ka kahit walang welding mask.
No, parang may rason ka na, ay masakit kasi yung mata ko kaya daw nakapasok kahapon. Kaya minsan, wala tayong may rason sa Panginoon. Wala ka rin maitago sa Panginoon Diyos. Ang kukayatin nga, agad hindi ka nurse na, kaslamat nga, ang umungat di pastor yun. No? May mga ganun. Nakakatawa pero may mga ganun na feeling. Especially kung immature Christian. Asla na every Sunday kat na pudot ti uno na. Minsan, kung komportable ka na sabihin ang totoo, why not? Bakit ko ikakaya kahit na ako yung naririnig dyan sa labas? Sinuod din nga sa sauna. Komportable ka, gapunta kayat mo na emphasize, itikinakin mo ni Apo Diyos. Iti sao ni Apo Diyos mismo. Iti pagsasawan tayo kakausa. Gadahaan nga may compromise. Iti kinapudno. Iti sao ni Apo. In verse 14, stand firm. Sabi niya, stand firm. Then, with the belt of truth. Kailangan, kadayon nga, iti truth, iti pundulaan. Iti may kapkabil kita, waist mo kita, belt mo, i-belt mo dita. Amen? No, kunat ti dadong mga apay pagsasalbal niyo ni Jesus kathanot na Diyos isuna. Apo si adpan-panunod kapayla. Ay, apay so. Kunang payla. Ay, awan ka. Ay, na nga iti truth. Nga ikakabil niya ako Diyos king na dito. Siguro, tinakat mo niya, tapno, panunod. Ang Diyos mo na Diyos. Amen? So nga ibabaga ni Apo Diyos nga stand firm. Dahil na belt of truth. Tumakdal ka. Itakdal mo, itipudlo nga pamati kini Kristo. Nga isulti, inawan mo, itibiyag mo, kan isulti pagserbihan mo, ang gana ang subling suna. That's why stand firm then, with a belt of truth around your waist, with a breastplate of righteousness in place. The kabil mo, the righteousness. Righteousness is predicted as obedient. Di panagtulog. Amen? Di panagtulog mo kini Apo Diyos. Isu iti mahisala ka. Isu ng pangpabilang ka. Amen? Nangapudno ni Jesus. Amoy iti araramidan tayo kakapsat. Uray perfect attendance tayo every Sunday. Nangapudno ni Jesus. Awanti pamamahay na tayo araramidan tayo. It's useless. But natay isu na the cross of Calvary because of you and me. Tapno mapanagkakan na isu lang si Bibian ang Diyos. Nga haan isu na nga natay. But nang Tuhan parating ka din parating niyo. Mapanagkakan nga death is powerless in the name of Jesus. No isu iti pamati tayo. No ala-alanganin iti pamati. Dagdag di bangit tayo isu unang pailan. Ay, you need to search your faith in Jesus. Amen? Search mo iti pamati. Kailangan Diyos. And we need to obey. In verse 15. And with your feet fitted in the readiness that comes from the gospel of peace. So kailangan, even isaka tayo, uray man nga, ada, ti maririg na isaka. Ada, iti maririg na itibagi.
Naamo tayo nga Domingo kat aldaw ni Apo Diyos, inta ko kayo. Amen. Hindi dapat na nakakompromise yung araw ng Panginoon Diyos. You know, ang pagbibless ng Panginoon Diyos doon sa araw na kung saan nagagather ang mga anak niya. Doon niya i-pour out ang blessing na maaaring ang bawat sa atin ay naghihintay. Naghihintay ka ng milagro ng Panginoon Diyos. Kailan mo magsilbi ka? Kung gusto mong marinig ng Panginoon Diyos yung mga inihiling mo sa mga pangarap mo sa buhay, pagsilbihan mo siya. Dahil kailanman ang nagsisilbi kay Jesus ay hindi lugi. Kaya lagi tayong handa. Lagi po tayong magpursige na magsilbi sa Panginoon. Yung pastor na nagpastor sa akin, sabi niya, kahit ilang 4 na oras lang naman ang pinupuntahan namin dati ng mga Bible study. Siya na nga mag-preach, siya pa yung magkikitara namin, siya pa yung driver namin, pauwi sa aming mga apartment, pupunta lang sa ilang mga kapatiran na naghihintay ng Bible study. Pero yung time na yun, sumakit yung paa niya. Pero sabi niya, kahit masakit ang paa ko, hindi ito yung rason para hindi pupuntahan yung kaluluwa na naghihintay na makikinig ng salita ng Panginoon Diyos. Magpapasalamat pa ako dahil paalam, hindi yung buhay mo yung nawala. Amen. Kaya, dyan po natin dapat isuot. Kailangan isuot po natin, ikamit tayo iti armor of God, the Word of God himself. Kahit na dumating yung mga testing physically, mentally, emotionally, sabihin mo sa katabi mo, makakaya mo po kami. Pero, kung wala ito at incomplete sa'yo, hindi mo makakayanan. Kahit yung armor of God na isuot mo dito, wala dito, mayroong tendency na magtatrabaho Panginoon Diyos. Pero pag buo, lahat ng full armor of God is na isuot mo, takot na takot ang demonyo sa'yo. Pero depende na lang din sa'yo kung paniniwalaan mo yung sinasabi ko. Parang si Peter, di ba? Parang si Peter, nung nagpakain ng Panginoon Diyos ng 4,000, di ba 2 beses siya nagpakain? 5,000 doon sa una, not included the children and the women. Second time, nagpakain siya ng 4,000, not included the women and the children. Tapos, sabi ni Jesus, mauna na kayo kasi pupunta pa ako doon sa Mount of Olives. Mananalangin ako. So, nauna na itong mga disciples niya. Sumakay sila doon sa bangka. Suddenly, nung pagpalagay na natin na isang oras na silang nakaalis, si Jesus nandun pa sa mountain na nag-pray. And then, the following hours, maya-maya may naglalakad sa tubig. Hindi nila napansin si Jesus Christ pala yung sumusunod sa kanila. Tapos sa sobrang takot nila, uy, multo! Sabi pa nila. Alam nyo, minsan ang demonyo, tatakutin ka at titestingin ka talaga kung ikaw ba ay disciples ni Jesus Christ. Yeah, lahat tayo may feeling tayo na gano'n. Pero, kung yan ang ipapairal mo yung takot mo, ay talaga na tatakutin ka ng demonyo hanggang mag-surrender ka sa Kanya. But, ano
Anong sabi ni Jesus Christ? Take courage. Ako ito, sabi ni Jesus. Tapos sabi pa ni Peter, Lord, kung talagang ikaw yan, pwede ba ialaw mo ako na maglakad din? Kagaya mo na maglakad yan sa tubig. Anong sabi ni Jesus? Come. Minsan na alam niyo mga kapatid, kadalasan, lahat tayo na-experience natin ang blessing ng Panginoon. I know, and I believe on that. Kaya na tayo nakakapag-testify. Pero, matetesting din. Kung binibless ka ng Panginoon Diyos, matetesting ka pa rin. Kung paano mo talaga ipapanitlet na ni Ako Diyos at bendisyon na nasika. Slangan ni Peter, na-experience na, itimilagro ti Ako, makapag naigid ano. Hindi suddenly nakita na jay wind. Ibang ni Peter na nakita na jay wind, tayo makasay hindi po natin nakikita yung wind. Amen. What the wind represents, mga struggles sa buhay, mga problems, mga worries. Minsan, diyan tayo nakasentro at hindi natin nakikita si Jesus sa buhay natin. Kaya kadalasan nagiging talunan tayo sa buhay. Amen? Wala na akong pag-asa. Wala na akong, di ba may mga ganun na linya sa buhay natin. May mga dramas sa buhay natin. Pero si Peter na-experience niya yung blessing ng milagro ng Panginoon Diyos. Nakapaglatag nga siya. Pero nagduda pa rin. How much more tayo mga kapatid? Nakasama niya si Jesus ilang taon? 3 taon. Nakasama niya si Jesus ng 3 taon. Pero nagkaroon pa rin ng pagdududa. How much more tayo bilang mga Kristiyano sa panahon ngayon? Kadalasan, mga worries ang nagiging sentro ng buhay natin. Mga problems sa buhay, yan ang nagiging sentro. At hindi na si Jesus na tinanggap natin sa buhay. Kaya, kailangan mga kapatid na isang puso po natin lahat ng mga naririnig natin. Kahit na naririnig mo yan, kahit every time na naririnig natin ang salita ng Panginoon Diyos, kung hindi natin sinasa puso, hindi ka talaga magugulo. Hindi mo talaga makikita ang goodness ng Panginoon. Kaya, take courage mga kapatid. Na kahit isang pangungusap lang yan, kahit na isang verse lang yan, kung talagang pinapahalagan mo yung salita ng Panginoon, ay gagamitin niya ng Panginoon para mag-grow tayo. Kahit lahat ng versikulo, nabasa mo na from Genesis to Revelation, pero hindi pa rin nakikita yung pagiging mature mo sa Christians, ay wala nang silbi. Kahit ulitin mo pa, tapos wala pa tayo ng pride. Kaya, always na magpakumbaba sa Panginoon. Amen. So, in verse 16, in addition to all this, take up the shield of faith, with which you can extinguish all the flaming arrows of the evil one. Take the helmet of salvation, and the word, the Spirit, which is the Word of God. You know the helmet of salvation. Kita niyo kapag numas na lalayin tayo ti Apo, gapo taado, iti kaya tayo nga panunutan, gapo iti kinalain tayo, gapo iti kinalain tayo, na punuan iti kinalain, iti tao hanga, iti lain na nagkinaako Diyos. Kita nyo na ilahimit ng salvation, tabakang na pumasya din tayo. Ulo tayo, ulo din ni. Amen? Kaya, adat i-corporate na tayo ni Apo Diyos. Mali. Ako kaya?
Kaputa kinalain mo iti papairan mo. Giant, ako nga may suutan di helmet of salvation. Kaputa di bakal di ulog, kaputi kinalain mo. Instead, niya po Diyos kuma, iti mas nalain, isu ti agrul, iti biyag tayo. Amen po ba? And sword of the Spirit, which is the Word of God. Another is, and pray in the Spirit on all occasions, with all kinds of prayers and requests. Ang prayer, mga kapatid, hindi po short prayer. Kaya nga all occasions with all kinds of prayers and requests. So, ibig sabihin, maraming prayers, kung natin man. Requests. Maraming prayers and requests. During prayer meeting, sinasabi ng mga coordinator, huwag kayong mahiya na sabihin yung mga prayer requests ninyo. At tayong mga leaders or coordinators, kung confidential yung hinihingi ng kapatid mo for help sa prayer, huwag mo namang i-dismiss. Amen. Sabihin natin yan sa Panginoon. Kaya nga, ikaw yung nakita niya na hiningan niya ng tulong na manalangin dahil alam niya na isisikreto mo. Dahil confidential. Tapos, i-dismiss tayo ay matidiyan. Amen. So, always, na kahit suot-suot mo na yung armor of God, kompleto na lahat, at pwede ka na lumaban, kailangan manalangin ka pa rin. Sa lahat ng oras at pagkakataon, pabiyahin na tayo punta dito sa church, kahit man lang sana before tayo mag-out sa bahay, Lord, i-commit namin itong biyahe namin. Ginagawa po ba natin yun? Lord, kahit na sa simpleng bagay, Lord, kahit naglilinis ako mag-isa dito sa bahay, mayroon pa rin joy. Maraming kalat ang mga bata, nakaka-stress. Lord, bigyan mo ako ng joy. Amen. Kaya always commit everything unto God. We always give. We always nga ni Apo Diyos di acknowledge tayo. Amen po ba? Kaya hindi po nawawala yung prayers ng bawat believer sa Panginoong Jesus. Dapat habit na po natin yun. Daily routine na po natin yung nananalangin. Amen? Another, bali malapit na po tayo. Sabi niya, with this, ituloy natin yung 18. And pray the Spirit on all occasions with all kinds of prayers and requests. With this in mind, be alert and always keep on praying for all the Lord's people. Sino to Lord's people? Si Kadaytun. Unang takawin mo. So let's include one another in our prayer. Amen. Hindi lang yung paborito mo katabi, yung palagi mong pinag-pray. Ay, pag-pray ko si Brother Jerry kasi siya yung palagi kong nakakausap every Sunday, no? Amen. Sabi niya, Lord's people, believers, lahat ng naniniwala sa Panginoong Diyos. And verse 19, pray also for me. Sino itong nagsasalita dito si Apostle Paul? Even mga pastors, mga nag-preach sa harapan. Amen? Even kada kami na sa lalakad ni Apo Diyos. Just also include in your prayers. Taabay, taong kabilang mo. We are also human like you. Na ada ti pagpurpurangan dan ada iti kakapuyan ni man. Amen. Tabno at nyati panana. Pray also for me that whenever I speak words may be given me so that I will fearlessly make known the mystery of the gospel. Awan iti betul nga maibaga iti gospel
the truth about Jesus Christ. Amen. Nga sugar coated iti maikaskasaba iti sa haan lang di kaya ni ikasaba dudi ka the full. Amen. Full word of Jesus Christ or the gospel of Jesus Christ. Ni David magiging preacher to the time. Amen. So make known the mystery of the gospel. In verse 20, for which I am the ambassador in chains, pray that I may declare the birth in earnestly as I should. Amen po ba? So we are the ambassadors of Jesus Christ na nagkaroon ng freedom to preach the good news, to preach Jesus Christ to all, not only the believers, but we include the unbelievers. Tapos kasta umay iti salvation. Umay iti panakawaya-waya hanggang umay iti budong kalipada. Amen? Tapos kasta Lord, agyaman ang tainusal mo siya. Tanalit out na iti na tao. Awan di kabawalang ako, namangiyapon iti karanwa, ngangga po iti tulong mo. Babaon iti Espiritu Santo, kan babaon iti words, kan iti sasaon, na imulang iti puso. Kat agbalin ako kus nga bunga iti panakaarapan ko niya. Amen. Gaya jay inexhort jay watay jay the Lord's Supper na let anayin tayo nga nakakunik iti bayan. We are the branches and we need also to bear fruit. Amen. Bear fruit, it means kahit man lang sa loob ng isang taon may nadala ka. Amen. Tutusin ka dalawa, sabi ni Bishop, ang requirements natin. Ang isang person, kahit man lang sana sa loob ng ilang buwan yun, buwan lang. May madala sana tayong kaluluwa. You know, kahit isang kaluluwa, ang madala mo, inaalagaan mo at nag-grow, at nag-mature, at nagtultuloy sa mga mag-serve kina Apo Diyos, ay atat ni-reward mo. Atat ni-reward mo din ako. Amen po ba? Hallelujah. So, sabi niya in 1 Corinthians 15 verse 58, brothers and sisters, so tayo po ang tinutukoy ng Panginoong Diyos. Therefore, my dear brothers and sisters, stand firm. Let nothing move you. Hangka pumanga magunkon, hangka pumanga pumapoy, hangka pumanga maawan, iti panag-serving kina Diyos. Amen. Let nothing move you. Always give yourself fully to the work of the Lord, because you know that your labor in the Lord is not in vain. So we need to stand firm until Jesus comes. Amen po ba? You know alam niyo yung latest na nangyayari sa Israel? Gubat manan in Israel. Gubatan in Iran. And Iran, mayroon silang lugar na paggawaan ng nuklear. You know? Di ba kita, awag dito yung Australia, Pastor? Safe tayo dito. Dahil tati panunat mo. Muna panunat ni Apo Diyos, that maisalakan ka. Nung mga ay-aywanan, iti pakaisalakan mo. Sika mismo, iti singiran iti Apo. It is our accountability kini Apo Diyos. Nya, nag-Kristiyano katata, pagtutuloy ka hanggang nagsubli ni Apo. Nag-Kristiyano katata, nung bigat kaanan, ay, delikado diyan. Nya, dapat ay nagbabawi na naging Kristiyano dito, taas ng iima na. Ibig sabihin, dahil ito'y itibaw kayo kini Apo Diyos. Lord, ganong may ka,
tulungan na karutak mo, masustain. Iti anyaman na kakapuyat iti panagder. So we need to acknowledge God na awan ti kabalan tayo. Apart from Him, we can do nothing. Amen? Kaya, ang tuntuloy tayo kakabsat. Asidad tayo actually di finish line. Nung kimbaboy ka, siguro mga 1 meter na lang di finish line, kimbaboy ka pa ilang igay. Pati kung tanaban mo gako, walang pailang. Awan di mangkuyot ka, tatagili ka padang, nabanugod lang. But then they still stand firm until the end. Tapno ma-reach the igay destination na ibagbagan ti ako. Amen? No sikap at sabot ka, nakabsat ko, pangaasig, tatulong ang tibagin. Amen. Ato ti ang paiso nga mangbagpag-aking ka in our prayers. You are always included in our prayers. Kung mga tulungan tibagin ka, sabot ka, ay talaga. Amen? Tutulungan tayo, titinulong tayo. Dito manon, namin anong namin ano yung siguro, madagdag ang tinyak dito nga, ang titinulong tayo, ang kikinararan tayo. Kung nabanong ka nga, dagdag tayo niya ibagbagang king katata. Nung kastati attitude mo, talagang mabati ka. Well, nung gaputa ato ti kakapuyang, kati encourage mo ti bagim, ato ti tumulong ka, ato ti encourage ka. So praise the Lord. Kadagita ng tatao nga nakasurround ka, nga hanga maupuma, nga mag-text, mag-kumusta, mag-encourage, mag-kararag ka. So praise the Lord, handa na umaking ka. Kadhaan ka mo nga maumang mga gandod. Amen. Tapos ti kasta, kapsa, itakdang tayo, iti pamati tayo. So, wala ni ako, kaangga, masayang, ipinagitang na araran din. In Matthew 24, verse 13, you know, nakita dito yung passages na namin talo, na ibang bagati ako nga, stand firm. Maganda kakay mo, stand firm. In Matthew 24 verse 13, sabi niya, but he who stands firm to the end will be saved. Di pa nag-survey ano yun? Sa Ilocano? Pinaot, di pa nag-survey kinaako. Amen? Mga kanayapao, di pa nag-survey. Kasla ka ngay tao nga kaya mo nga aglamoy ng hamo kaya hamo nga aglamoy. Kapot ipapating, imbay ka. Napakailing ang paiso, suddenly lumog-lumog ka ka. Kanya nilait na nga sa ulit niya ipapasal. Kitaon. No niya iti may status iti pamatin ka na. Tapos iti kasta. Hanggang mayawan. Ado iti kasabaon iti lubo. Nadungadong mga denomination. Nung kitaon, no dayta nga dun na sao ni Apo Diyos, praise the Lord. Nung taliwas, iti sao ni Apo Jesus, ay haang na tayo na nagapukin pa. Kita tayo, nagbibinantay tayo ha. Amen? Agsisinuport tayo, kikinararag tayo, at kang ronaan, tulungang tibagin. Ngaya silad mo, itibiyag mo kinapos. Amen? So, again, kapagsak, iti mensahe na ako. Tutuloy tayo nag-survey hanggang umayon na ako. Amen? God bless you all and kararag tayo. Pagyaman kami ugaan, iti dito nga kinaibag mo, especially ugaan dito, dito yung nasasao. We thank you, Lord, that even you, God, that hanggang nga na
kada kami. Ang kanapulos nga nagbadbalik ugas, manipod idingan ang awan ni sika, ang ganat at taapo, adalat taugad, iti ayat mo kada kami. Kat daytoy nga tiyempo apo, makikita min, iti dagitoy pakaitungpalan, iti dagitoy nasasao. Kat tulungan na kami, O Diyos, nga Lord, mapalpas ni ugat, iti dagitoy nga task, dagitoy nga duties and responsibilities, ugat nga intend mo kada kami, nga ang-serve kami, ang gana ang-subli ka ako. At Lord, kami nga kabagalan ugat, nawan ka iti biyernes. Ang garon ako, tulungan na kami. Tulungan na kami, Espiritu Santo ako, na mang-review ka na kami, no malipatan ni ugat, iti agbasa iti sa sao. Review na kami ako, no malipatan ni agkararag, everyday, ulol, no umawag ka. Kaya patuloy ako, nga dagitoy nga sa sao, dagitoy nga full armor, nga kaya mo nga isuot min, katulungan na kami ako. Tapos iti kasta, iti inaldaw-aldaw ako, Diyos, nga maring kami, ada kanayon iti grasyan ako, ada ti kaasim ako, nga mang-sustain ka na kami, tapos kabagalan ni Diyos, nga maarami iti dagitoy na pag-ayatan. Bendisyonan ako, itunggal may sa, kas nagbigay iti dagitoy nga mensahe. Mapadayawan ko, Lord. Mapadayawan tinagan mo. Jesus' name. Amen. God bless you all.